Panoorin niyo mga kabayan ni isang OFW ang lumapit sa government natin dahil humingi ng tulong maiuwi ang kanyang anak dahil nagkaroon ng anak sa Jeddah siya, OFW sa Jeddah. Aba, hindi ito biro pinapahiya po daw ito. Pinapahiya ito kapag lumalapit siya sa ating mga government na offices doon. Bakit? Hindi siya pinapaniwalaan doon sa kwento niya na siya ay nagahasa ng 3 tao, gang rape po ito. Pero, eto, pakinggan po natin ang kanyang istorya. Good morning po. Nais ko po sanang humingi ng tulong na makauwi ng Pilipinas kasama ng aking dalawang anak. Ako po nag-anak dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Iniwan na po ako ng kanilang anak. Nais ko na po sanang maiuwi ang dalawa kong anak. Pero 3 beses ko na po itong nainapit sa consulate. Pero ilang beses din po akong nakaranas ng pamamahiya doon. Kaya... Anong nangyari? Bakit nagkaroon ng anak? Andito tayo para magtrabaho, para sa pangarap, sa pamilya, na maiahon sa kahirapan. Andito tayo para magtrabaho, nagpakahirap, tapos magpapabuntis ka lang. Tapos ngayon kapag nagka-problema ka na sa mga papili sa mga anak mo, 2 ata yung anak ni ate. Nagkaroon siya ng 2 anak, ibig sabihin, nakipagrelasyon siya sa Jeddah, tapos sinabi niya, hindi siya makakauwi dahil walang papers sa mga bata. So, lumapit siya sa OWA. Lumapit siya sa Polo OWA. Ang problema ngayon, parang dinadown siya or parang pinagsabihan siya. Siyempre, sa ginawa niya, sino ba namang government ang matutuwa no na lalapit ka dahil may problema ka na? Lalapit ka dahil walang papers yung mga anak mo. Dahil iniwan ka na lalaking nakabuntis sa'yo. Bakit kasi andito tayo sa ibang bansa para magtrabaho at bakit iba yung inaatupag natin? So, paalala ko lang sa ating mga OFW, marami itong mga ganito na ang mga asawa, mga lalaki, nakarating na kay Sir Rapidol po. Marami ito. Pati nga mga ibang lahi, yung mga kasamahan dito ng mga ibang lahi, ano sila, atat na atat, makipag-chat-chat, sa mga ibang lahi. Nakikita ko talaga mismo, sabi ko, ano bang nakukuha nila dyan? Mga ibang lahi kung ano bang nakikita at nakukuha nila dyan, mamimigay daw ng load. Ganon lang, load lang. Hindi ka makabili ng sarili mong load. Kailangan mo pang makipag-chat-chat kahit kanino para sa load lang na yan. Tapos ang mahirap pa at masakla pa na nangyari, si ate, hindi ko lang alam, Pinoy or ibang lahi dahil hindi sinabi, nagpabuntis. Dahil may day off siguro si ate or nagtatrabaho siguro si ate sa labas, nagpabuntis. Hindi lang isa, nagiging 2 pang anak. Siguro nagsama sila, after all, na nagka-problema na, iniwan na siya. So bago natin pasukin ang mga problema na ganito, isipin natin maigi mga kabayan kung ano ang kinalabasan. Be sure tayo bago tayo papatol sa mga lalaking mga yan kung papakasalan ba tayo or bubuntisin lang or nagpapasarap lang. Diba? Marami mga OFW, hindi ko naman nila lahat dahil marami pa rin mga matitino, pero marami talaga na pagdating sa Pilipinas, doon na sa ibang bahay umuwi, sumama na, iba na sumundo, mas pinili pa kaysa pamilya. I'm right, di ba? So, sa tamaan, huwag magalit. So, isip-isip muna tayo na maraming beses bago natin gagawin yung mga ganito dahil kapag may problema na, lalapit na tayo sa government. So, of course, pagtawanan tayo. Dahil sa ginawa natin. Sino bang sisihin? Sarili natin. Huli man ang pagsisisi, pero andyan na yan. Ay nako ate, napapailing na lang ako sa ginawa mo na ngayon mapit para lang matulungan. So lesson learned talaga yan. So tayong mga OFW, mag-iingat tayo. Huwag tayo basta-basta, lalong-lalo na sa mga single pa dyan. Mabango tayo sa mga lalaking tambay. Mabango tayo sa mga lalaki na lalo na kapag nangingi ng pera, binibigyan ninyo. Huwag kayo basta-basta magpapadala sa mga matamis na mga mahal-mahal. Dahil kapag wala na kayong pera na sa Pilipinas na, iwan ko lang.